Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today we are on diary entry number 901. There is a certain person, Stanislava Kuznichka, who tests my patience. I must devote much time to her. When I talk with her, I feel that she is lying, and this continually. And because she tells me about things far away which I cannot verify, she is always able to get away with a lie. But I am inwardly convinced that there is no truth in what she says. When it occurred to me once that I might be mistaken, and that she might be telling the truth, I asked the Lord Jesus to give me the following sign. If she is really lying, let her admit to me herself that she has lied about any one of the things concerning which I am inwardly convinced that she is lying. And if she is telling the truth, let the Lord Jesus take this conviction away from me. A little later, she came to me again and said, "Sister, I beg your forgiveness, but I have lied about such and such a thing." And I understood that the inner light concerning that person had not misled me. May isang tao na sumubok sa aking pasensya. Kinailangan kong maglaan ng maraming oras sa kanya. Kapag kausap ko siya, pakiramdam ko ay nagsisinungaling siya at patuloy ito. At sapagkat ang sinasabi niya ay mga bagay na malayo sa akin at hindi ko maiberipika, nakakalusot siya sa kanyang pagsisinungaling. Subalit sa loob-loob ko, alam ko na nagsisinungaling talaga siya. Nang minsan parang tingin ko ay baka nagkakamali lamang ako at baka nga nagsasabi siya ng totoo, hiniling ko sa Panginoong Yesus na bigyan ako ng mga sumusunod na pangitain. Kung talagang nagsisinungaling siya, hayaang aminin niya mismo sa akin na nagsinungaling talaga siya sa isa sa mga bagay na iyon, na kumpinsido ako sa aking kalooban na talagang nagsisinungaling siya. At kung nagsasabi naman siya ng totoo, hayaang alisin ng Panginoong Hesus sa akin ang paniniwalang ito sa akin. Pagkailang saglit, lumapit siya sa akin at sinabi, "Sister, humihingi ako ng iyong kapatawaran dahil nagsinungaling ako sa ganoong bagay." At naunawaan ko na ang panloob na liwanag kaugnay sa taong iyon ay hindi ako inilihis. When a person is lying, there is an absence of light. Madilim yung pag-iisip niya. Hindi niya nakikita ang katotohanan. Lalo na kung paulit-ulit siyang nagsisinungaling. So, yung truth to that person is distorted already. Distorted na, yung hindi na yon yung totoo. At naniniwala na ngayon na yung ginagawa or sinasabi niya, yun na yung totoo. Kasi nga, paulit-ulit na siyang nagsisinungaling. That is the problem with liars. Yung mga sanay na sanay talaga magsinungaling. Yung kahit obvious na, paninindigan pa na ganito talaga, no? Maraming ganyan, marami tayong kilalang ganyan. Siguro asawa natin, no? Na huling-huli mo na, talagang, ano pa, no? Yung tikas pa rin sa pagsisinungaling. Or, isa sa organisasyon natin na hirap na aminin kasalanan. Pero gigil na gigil ka kasi alam mo, nagsisinungaling talagang pinaninindigan pa. Despite the fact na ibinigay mo na lahat ng sinungaling pa rin, hindi pa rin talaga natitinag. So these people actually have distorted truth. Napaka napakadilim na
ng kanyang pag-iisip at hindi na niya makita ang katotohanan. Yun yung magiging problema nila, ng mga liars. When they consistently tell lies, yun nga, kahit yung mga bagay na sasabihin natin sa kanila na tama, hindi nila makikita. They will never realize it. No? So, the problem is, no matter how we try saving these people, ililigtas mo syempre dahil nagsisinungaling eh. Alam natin ang kapalit ng pagsisinungaling dahil kasalanan yan. No? So, mabubulid sila sa yung mga punishment that related to lying. Ano? Gusto natin silang isave. But, since they already have a distorted image of the truth, maliligaw sila. Hindi nila makikita ang tunay o tama na daan, hindi nila marirealize kung ano ang problema nila, hindi nila makikita ang solusyon. Tapos yung mga ma-attract din nila, mga tao na magdadala sa kanila sa kapahamakan. Kasi nga, yung mga tao na may liwanag, hindi nila makita ang liwanag sa mga tao. Lalo na yung mga tao na nagsasabi ng totoo sa kanila, hindi nila makikita. No, yun yung problema po pag tayo ay nagsinungaling. Kasi nga, para tingin natin, para maligtas tayo, magsisinungaling tayo. No matter how small our lies are, that would be our problem no, kapag pinanindigan natin yung kasinungalingan natin. Sapagkat, when we, sabi nga ng isang kakilala ko, no, kapag tayo daw ay nagsisinungaling, may kakambal yan. Kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Or the other way around, kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Kasi maghahanap siya ng tao na parang magpapatunay quote-unquote, no? Or magbaback up sa kanya. Kailangan niya kasing panindigan yung kasinungalingan, di ba? Kahit sa court, kapag di dalawang ano yan, magkatunggaling, isa guilty, yung isa no. The same person na nililitis mo, pero yung naglilitis sa kanya, pinapatunayan na siya ay nagkamali. Yung kabila namang panig, pinapatunayan na siya ay walang pagkakamali. So, kung ang taong nasasakdal ay nagsisinungaling, hahanap ang abogado mo nang magpo-prove doon sa sinasabi nung nasasakdal. Di po ba? Hanap ka ng witness para sabihin na, oo, ganito nga yan. Eh di syempre, dahil nagsisinungaling yung nasasakdal, ang mga witnesses mo, magsisinungaling din. So, doon tumitindi ang kasalanan. Pareho na kayong nagkasala. Pero syempre, mas mabigat yung kasalanan nung original na nagkasala. Kasi nga, nandamay pa siya ng tao na magsisinungaling para sa kanya. So, that is very dangerous. Tingnan natin kung papaano yan, kung hanggang sa kamatayan, nanindigan ang taong ito na wala siyang pagkakamali. Talagang matindi ang dadaanan niya na cleansing. Of course, there will always be a cleansing or purging process because that is meant to cleanse us. Pero wag nating hayaan na ikamatay natin yung katotohanan. Kasi nga, sabi nga, may kasabihan, walang sikreto na hindi nalantad. Kahit pa yan, hindi nalantad sa harap natin. Sa harap ng Diyos, alam niya kung ano ang nangyari. There is one witness, tatayo at magsasabi sa iyo na ito yung ginawa mo. At pagharap mo sa taong iyon, quote-unquote, because there is one. Pagharap mo sa taong iyon at sinabi, ito ginawa mo, wala kang maisasabi. Hindi ka
makapagsisinungaling na. Why? Because you are already facing the adjudicator or you are already facing the judge himself. Sino yung judge? Ay, walang iba kundi ang Panginoon. Dadating siya para sabihin sa'yo, hindi ka na makakapagsinungaling. Kasi siya mismo, ipa-flashback niya sa'yo, oo nga. Papakita niya sa'yo, naked truth. Kumbaga, may liwanag na yun. At may iiyak ka sa sarili mo, oo nga, ginawa ko nga yun. What will you say to the Lord? Will you say, sorry, forgive me? Of course you should. Because the Lord will give you the chance to confess your sin, aminin ang kasalanan mo at bayaran ang kasalanan. Sapagkat wala, sabi nga ni Faustina, everything is accounted. Hanggang sa pinakamaliliit na bagay, you will have, all of us will be accounted. At kapag in-account tayo, hindi ka na talaga makakatanggi. Makapagsabing, ay hindi totoo yan. You really cannot already say all those lies because you are face to face with the judge himself. Pero sa oras na yun, merciful pa rin ang Panginoon. Kasi nga, ang kanyang awa ay walang hanggan. Hindi ka naman niya kakastiguhin o pagagalitan eh. Tingin ko gano'n, no? Meron lang minsan picture natin, pinipicture o pinapa-imagine natin sa mga tao na magagalit ang Diyos. But the Lord is full of love that even at the hour of our death, when we are face to face with Him, and the Lord provided and showed us or is showing us all the things that we had done, hindi na nga tayo makakatanggi. Hindi na tayo makakapagsinungaling. And hindi naman siya magagalit. Hindi kayong, ayan, ganito, ganyan. Walang paninisi because God is the source of all love, mercy, and forgiveness. So, dahil hindi ka naman makakatanggihan, kukunin pa rin niya ang kamay mo natin at dadalhin tayo sa lugar upang tayo ay maging malinis. Paliliguan tayo doon ng kanyang tubig na walang hanggan upang maging malinis. Bigla ko tuloy naisip, baka naman hindi talaga baka hindi lamang apoy ang may purificatory property. No? Baka naman tubig din. Baka mayroon tubig doon na nandun pa rin ang tubig niya para linisin tayo. So maybe it depends on our sin. Kung medyo mahirap-hirap, baka dun yung apoy, no? Purification by fire. Pero kung hindi naman ganun kabigat, baka purification by water lang, pubuhusan ka lang, no? Then, hindi ko alam. Hindi natin alam, no one knows. Pero yun nga, wag nating paabutin na yung pagsisinungaling natin ay dalin tayo dun sa ganong tribunal, klase ng tribunal. Dito pa lang sa lupa, wag iwasan na natin yung pagsisinungaling. Okay. Hanggat maaari, even white lies. So, sinasabi ko yun sa mga kaibigan ko, not even white lies. Kasi nangalingan pa rin yun eh. O sabihin mo na lang ganito, hindi. However you think your reason is justifiable, never ever lie. Because that is still lie. So, kapag ang mga bagay na nakikita natin ay mali, nagkakaroon na nakikita mo na, then there is already inner light. No? So I pray for inner light to that person. Kung siya talaga yon, if the person who bought something for me is the same person in the profile, Facebook profile, then I pray for light to dawn on that person. Kasi nga, yung mga scammers, we know where they would go
And we don't want them to go there. As much as possible, let us save them. Baka dala lang ng kahirapan kaya sila nangi-scam. Or this person nang-aasar lang, no? Kasi kano lang naman ba yan? Pero yun, let's continue to pray. Ang daming scammers ngayong mga panahon ito. And we pray for them.